Magandang araw mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Florcus Lacanay, your pediatrician every Sunday morning here at Doctors on TV. Napapansin niyo bang namamaga ang mukha or ang mga paa ng inyong anak? Maaaring senyales ito ng isang seryosong kondisyon sa bato. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang nephrotic syndrome sa mga bata. Isang kondisyon sa kidneys kung saan tumatagas ang mga protina sa katawan at napupunta ito sa ihi. Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa chronic kidney disease? Alamin din natin ang mga sintomas, sanhi at ang mga paraan kung paano ito magagamot upang mas mapangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga anak. So let's start our discussion now. Ang tamang medical term ay nephrotic syndrome. Nangyayari ito kapag leaky ang maliliit na filters ng kidneys na tinatawag na glomeruli. Dahil dito maraming protein, lalo na ang albumin, ang napupunta sa ihi. Bumababa ang protein sa dugo, naiipon ang fluid sa katawan ng bata kung kaya namamaga or nag-e-edema ang ilang bahagi ng katawan ng bata. Maaari ding tumaas ang kanyang kolesterol. Ang nephrotic syndrome ay isang pattern ng symptoms at laboratory findings. Maraming protein sa ihi, mababang albumin sa dugo, at nagmamanas or may edema sa katawan. Maaari itong mawala sa pamamagitan ng treatment at bumalik bilang relapse. Ang chronic kidney disease or CKD naman ay ang pangmatagalang kidney damage or pagbaba ng kidney function na tumatagal ng months, even up to years. Kaya hindi po porke may nephrotic syndrome ang bata ay mayroon na rin siyang kidney failure. Pero may ilang severe, genetic or steroid-resistant cases na maaaring mauwi sa CKD. Kahit anong edad po ay pwedeng magkaroon ng nephrotic syndrome, ngunit ito ay kadalasang mas nakikita between 1 and 6 years old. Kapag nagsimula mula birth hanggang 3 months ito, tinatawag itong congenital nephrotic syndrome. Kapag between 3 to 12 months, ito ay infantile nephrotic syndrome. At kapag naman 12 months pataas, tinatawag itong childhood nephrotic syndrome. Mahalagang malaman ang edad ng pagsisimula dahil kapag napakaaga nitong lumabas, mas mataas ang posibilidad na genetic ang dahilan. Pwede itong mangyari sa anumang edad pero pinakakaraniwan sa mga batang 2 to 7 years old at mas madalas itong makita sa mga lalaki. Sa mga babies naman, lalo na sa first year of life, mas iimbestigahan natin kung may genetic or congenital cause. Maaaring primary nephrotic syndrome kung saan nasa kidney mismo ang problema. Ang pinakakaraniwang dahilan sa young children ay ang minimal change disease. Kadalasan, walang matukoy na eksaktong sanhi pero posibleng may kinalaman ang immune system. Maaari rin itong FSGS kung saan nagkakaroon ng scarring ang ilang kidney filters. Pwede rin itong secondary nephrotic syndrome or dulot ng ibang kondisyon tulad ng lupus, vasculitis, infections tulad ng hepatitis, HIV or malaria, ilang gamot at mas bihira bilang blood disorders. Sa congenital cases, madalas itong genetic or dulot ng infection na nakuha bago pa siya ipanganak. Magpa-urgent check-up po kayo kung ang bata ay may lagnat, hirap huminga, matindi ang sakit ng tiyan, sobrang kaunti na ang pag-ihi or biglang masakit at namaga ang isang binti. Karaniwang inirerekomenda ang low sodium diet. Bawasan ang mga pagkain na mataas ang asin tulad ng instant noodles, chips at chichirya, processed meats tulad ng hotdog at bacon, canned food, fast food, patis at toyo at dagdag na asin sa pagkain. Ang fluid restriction ay hindi para sa lahat. Doktor ang magdedesisyon kung kailangan ito at kung gaano karaming fluid ang pwede sa isang araw. Huwag ding basta mag-high protein diet ang bata dahil lamang may protein na nawawala sa ihi. Hindi nito pinipigilan ang protein loss at maaari pang makadagdag sa trabaho ng kidneys. Dapat balance at age-appropriate ang nutrition, ideally guided by a pediatric nephrologist or renal dietitian. Sa karamihan ng primary o genetic nephrotic syndrome, wala pang tiyak na paraan para tuluyang maiwasan ito. Ang pinakamahalaga ay early recognition at prevention of complications. Ipasuri ang bata kapag may paulit-ulit na pamamaga ng mata o katawan, mabula or foamy na ihi, kaunti ang ihi or biglang pagdagdag ng timbang.
Kapag diagnose na, sundin po ang gamot at home urine monitoring kung ipinayo ng doktor. Panatilihing updated ang vaccines ayon sa advice ng kidney team at iwasan ang self-medication, lalo na yung mga hindi kinakailangang pain relievers at herbal products. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. And always consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Florcruz Dacanay. You can reach me through my Facebook page and YouTube channel, Dr. Katrina Florcruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. So see you again in our next episode.